Amen. You see mga kapatid, ito ang sinasabi ko sa inyo na isa sa pinakamahalagang elemento ng buhay, kahit anong yaman ng tao, Sister Cecil, kahit anong yaman ng tao, at ikaw ay walang kapayapaan. Ano man tao walang kapayapaan? People who do not have peace in life, they see life as nonsense. Walang kwenta ang buhay, Sister Arlinda. Kahit na maganda ang bahay mo, may maganda kang kotse, pero ang tao ay walang kapayapaan, walang kwenta ang ating buhay, mga kapatid. Kailangan natin, gusto natin magkaroon. We want peaceful life. And that is something that money cannot buy. You can buy clothing, cars. You can even buy wife now. Binibenta na ngayon mga wife for sale. Husband for sale. O brother Ben, for sale ka na ba kayo? May nagtuturusan nyo eh. Amen ba? But the peace, mga kapatid, yung kapayapaan, hindi mo yan mabibili. Mahirap makita. Kaya meron tayong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, na 8 practical steps o habits. Habits yan eh. Kailangan maging habit. Once na yung isang action naging habit, magiging norm na siya. Automatic na siya, para na siyang hininga. You don't need to think about it. And that is the good thing about the habit. I would like to teach you habits of peaceful Christians. Number 1, ang kapatid, itong ating pag-aaralan ngayon ay bato-bato sa langit, mga kapatid. You know, Pastor Don is always like this. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Huwag kayong magagalit. When I went to my dentist, the dentist told me, you know what, you're brushing wrongly. Why? Because you're holding it like this. The dentist told me your gums on the upper level of your molars are being like receding, kaya kung receding gums, because the way you hold your brush is wrong. I said, ever since I was a child, I hold my brush like this. No, wrong. It should be like slanting angle like that, so that only the teeth can be brushed and not the gums. Did I get angry to my dentist? No, because the dentist is an expert in his or her field, and the way he tells or she tells me the way I do things was wrong, so I respect that advice and I follow it. Hindi ako nagagalit sa mga taong marurunong. Sabi sa akin na, mali ang ginagawa mo, itong gawin mo, yayaman ka. Itong gawin mo, papayat ka. Itong gawin mo, gaganda ang ngipin mo. Now, sinasabi ko itong mga kapatid in advance para hindi kayo magalit sa akin. Amen ba? Yung iba kasi, hindi nag-a-attend kasi nagagalit kay Pastor kasi daw, ito sinasabi ng Bible, Brother Rodolfo. Number 1 habit, mga kapatid, is peaceful people stay away from fools. Yung mga engot. Sabi siya katabi kapatid, kapag engot ka, hindi mo ako magiging kaibigan. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Amen ba? Peaceful people stay away from fools. Why? Number 1, mga kapatid, because foolish people, they are always into troubles. Yung mga taong walang pinag-aralan, mga taong walang alam na gawin kundi manira at pumasok sa malalaking trahedya ng buhay, nag-aaway doon sa kanto, pupunta doon, tutulong, hindi ka naman kasali! Bakit ka nakikialam? Nagsasaksakan, aawat ka, hindi ka masasaksak. Hello, mga kapatid. Huwag niyong ugaliing makipagkaibigan sa mga taong laging nasa trouble. Stay away from troublesome people. Amen ba? Proverbs 14 verse 7. Stay away from a foolish man.
And of course, a foolish woman as well. Proverbs 13 verse 20, a companion of fools suffers harm. Yung mga kasi pag marunong ka, ang marunong, lumalayo, tumatakbo sa mga away. Ang mga engot, tumalapit sa away. Sinong away mo yan? Babantay mo sa bus 98. Pag nakit ka sa bus 98, bumaki na! Labas ang barako! Ano nag-ahawag ng barako? Amen ba? Para magkaroon ka ng kapayapaan, dadamit, lumayo ka sa mga kaibigan mo, laging lumalapit sa mga problem. Away, stay away. Sabihin sa iyong kapatid, stay away. Stay away. Lumayo ka sa mga barkadang hindi maayos. Amen ba mga kapatid? Dapat hindi kayo sumasama diyan mga kapatid. Huwag kayong makibarkada. Huwag nakikilapit sa mga taong punong-puno ng foolishness ang kanilang mga gawa. Hindi nila alam ang magiging outcome eh. Akala nila, ay, sirahan natin to, gawa natin ang masama iyon. Hindi nila alam ang outcome. Therefore, they are foolish. Because an intelligent person knows the outcome in advance. Ay, pagka inaway ko siya, ano kayo nangyari sa akin? Malalagay ako sa alangan. Dito na lang tayo, sa bahay. Eh yung mga taong walang ligo-ligo, ay, maghahanap talaga na, wala akong pakialam kahit makulong ako. Tapos pag nakulong naman, wala akong pambayad sa bugado. O, sino ba napapahiya? Stay away para magkaroon ka ng kapayapa ang buhay mo. Malayo ka sa mga problema at mga alalahanin. Lumayo ka sa mga taong laging nasa sangkot sa mga problema. Amen ba mga kapatid? Avoid foolish people. Lagi mo kayo iisipin, ano ang outcome ng ginagawa kong ito? Kaya kasabay ng matatanda, tama yun eh. Ang pagsisisi palagi nasa banda. But an intelligent one, nagsisisi ka na agad in advance. Ako, sisirain yung buhay ko dahil dyan. Hindi na lang. Magnanakaw ako ng 5 pounds sa amo ko. Masisira ako sa employer ko. Hindi na lang. Sasama ako sa mga taong to. Maglalasing ako hanggang alasing ko ng madaling araw. Tapos papasok ako sa trabaho ko. Masisira ako buhay ko. Amen ba mga kapatid? So number 1 is stay away from foolish people. Mga kapatid, magkakaroon tayo sa mamaya ha. Tandaan yan. Number 2, si Maribig. Number 2 is peaceful life is to avoid being number 1. May mga taong walang ginawa kundi kailangan ma-maintain ko ang aking status ko sa Facebook. Kailangan makita nila ang aking magagandang mga muebles, ang aking malaki o patrang buhok na naglilinis ng kisame ng mga gagamba sa sobrang taas ng aking takong. Kailangan maganda ang aking pananamit, maayos ang aking mukha. May mga taong gano'n. They want to maintain the status ko. They want to maintain the aura. Lalo sila number 1. Mahirap ang number 1. Mahirap, Sister Joyce. Why? Meron kang iniingatan. Hindi ka pwedeng magdamit na, hindi ka pwedeng lumabas sa bahay na hindi ka nakakahilamos kasi, ay, naku, may mga fans, may mga paparazzi. Hello? Sister Aurel, nauna ko sinasabi ko. Eto, pagka walang iniingatan, okay lang. Relax ka. Nakakapunta ka sa pizza, may nakita kami ni Sister May sa West End. Nakita ko sa isang shopping sa isang Pilipina, nasa Moods. Parang nakapajama lang. Sabi ko, baby, ang lawak naman ng salas niya. Abay, alam niyo nakapajama na, may mga nakapajama kasi na social eh. Alam niyo yung talagang bagay. Pero kapatid, alam niyo, itong problema ng mga Pilipino. At usually Pilipina kasi ang mga Pilipino kami naman, pantalon maungal, lakers na. May mga Pilipina, mahilig ubuso, pero hindi naman bagay. Kalit-liit, 4'11 lang. Alam mo yun? Yung busan ko, hindi lang kami sapatos. Sila naman, wala kang makikita ng kasi ang sapatos yun siguro.
Siguro pati party na sa bahagi ng ano. Sakto. Amen ba mga kapatid? Mahirap mga kapatid ang laging may iniingatan. Avoid being number one. Karunungan yan mga kapatid. Bakit? Pag palagi kang number one, minsan, madalas mga kapatid, marami kang dapat sirain. Kasi gusto mo lagi number one ka eh. So yung mga klase mo, yung mga klase ng anak mo, kailangan, naku, ito na, kailangan siraan natin yan. Amen ba? Because you want to maintain your being number one. Amen ba mga kapatid? At saka yung mga laging gusto lagi number one, minsan wala yung kapayapaan. Walang peace. Kasi i-maintain yung pagiging number one. Number one! Hindi ko pwede maging number two? Number three? Bakit kailangan laging pinakamataas? Relax lang kapatid, relax. Sabi mo siya kapatid, relax. Amen ba? Tama yan. Kalma lang, Bex. Pag nagpagawa ka, naku, nagpagawa sila ng third floor. Sweetheart, magpamatay tayo magtrabaho, papagawa tayo ng fifth floor. Hindi pa pwedeng sila lang. Kailangan ako pinakamataas sa barrio natin. Mahirap yun, brother Ben. Amen ba mga kapatid? Marami kang sasagasaan. Mahirap mo na nga ma-achieve. Amen ba mga kapatid? Yung pagiging number one at yung keeping, yun ang mahirap. Yung bago ka maging number one, Sister Aurelia, mahirap na. And to keep being number one is also another ball game. For you to be peaceful, mag-number 2 ka na lang. Tama ang Pepsi. Ang Pepsi, pag bitiran mo ang motto ng Pepsi, Coca-Cola is the world's best soda drink. Alam mo ang motto ng Pepsi? Not to become number one. To become number 2 after Coke. Hindi naman sila nawawala eh. Malaki pa nakita nila. Actually, pag tingin mo ang like-to-like comparison ng yield, yung profitability ng Coca-Cola at Pepsi, Pepsi owns KFC. Pepsi Cola International owns Domino's Pizza. Marami silang conglomerates, hindi lang Pepsi. Hindi nila nilalaban ng Coke para maging number one sila, no. Pero na-maintain nila number 2. Kaya sila, kalma lang. Kita rin lang ang pinag-uusapan eh. Pizza Hut, pag-aari ng... Kaya pa nagpunta ka ng Pizza Hut, di ba? Order ka ng Coke. Wala kami Coke, we are Pepsi products because they are owned by Pepsi. Alam nyo na ngayon. Because they are owned by Pepsi. Amen ba? At ito mga kapatid, pinag-uusapan natin, yung status ha, hindi ko siya nasabihin ng dito ko yung asawa. Number 2 lang mga kapatid, o number 3, huwag masyadong mataas. Bagamat magandang mangarap, hindi ko siya nasabing wag. Pero kung sa pangarap mo na yan, Sister Aurelia, yun ang magiging dahilan ng mga tao para mahinig sa'yo. Kasi maraming mahinig sa'yo, pag number 1 ka na, ako, yung bag mo lagi, laging ipinaparada sa Facebook. Hi, friend! Friend! Yung pag bumabati, bumabati yung bag na. Parang ganun mo na lang sa mukha niya. Amen ba? Kasi marami kang iningatan, marami may inis, marami magsaselo sa'yo, marami maninira sa'yo. Pag may nanira sa'yo, pinag-usapan ka sa Facebook, maiinis ka. Di walang kapayapaan. Kung number 2 ka lang, o number 3 ka lang, hindi mo na ipinaparada ang bag mo. May mga babae talaga, mind you. Totoo yan. Magpunta kayo may mga babae talaga kung nagdadala ng bag. Alam mo yung mga panahon, ganyan lang sila, di ba? Normal na ba? Ngayon talaga, grabe. Makikita ko sa Earl School. Ba, Brother Jay? Ano ba talaga? May kuba ba talaga yun? May problema sa... Mahirap eh. Amen ba? Maraming naiinis sa'yo.
Amen ba mga kapatid? Pero mga kapatid, naunawaan yung sinasabi ko, di ba? Kita mo mga agila, Sister Joyce, ang agila, kataas-taas lumipad. Nag-iisa lang siyang lumilipad kasi taas ng lipad niya. Walang makasabay sa kanya, iisa lang siya. Pero kami mga maya-maya, mga lawin, mga tagak, mabababa ang lipad, ang dami nilang kaibigan. Relax lang sila eh. Wala silang, kasi marami silang kaibigan, masaya sila. Dali yung mga tagak, mababa, pero mga agila talagang halos papatay na ng aeroplano. Minsan makikita mo sa aeroplano, lumilipad, ang taas. Pag masyado kang mataas, wala na makasabay sila. Pag mataas ang expectation mo, wala nang masaya sa'yo. Pag kasama ka, takot na takot sila, dinumi mo. Dinumi mo. Yung paglakad mo, sinusundan ka na ng map. Pag kumakain ka pa lang, niliinis na yung plato mo. Mahirap yung mataas ang standard. Marami ng tao natatakot ng kasama. Amen ba mga kapatid? May mga taong ganyan, mind you. At ang pinag-uusapan natin mga kapatid ay ang kapayapaan. Ganon din sa mga magulang. Huwag ninyong patayin ang inyong mga anak. Idikdik, idukduk ang ulo sa pag-aaral para maging number 1 ka, maging valedictorian ka. Kaya mga bata lumalaking walang mga kaibigan, walang parang maglaro. Kasi puro na lang aral ang ginawa. Isang taon pa lang, kailangan marunong mag-math. Ngayon kasi, dapat 5 taon pa lang, dapat alam mo ng calculus, ang geometry, alam mo na lahat ng chemistry. Bata-bata pa ng tao. Bigyan mo ang bata ng panahon lumaki. Kaya minsan maraming bata, pag dumating na ano ngayon ang mga matatanda, pagdating ng 60, ng 70, doon naglalaro. Nagbukurang kabatis. Oo, kasi maaaring hindi sila nakaranas ng pagiging bata. Amen ba? Kaya may mga dalaga nag-asawa, hindi sila nakaranas maging bata. Kasi 14, 15, 16, 17, nag-asawa na. 25, may apo na. Oh, kaya wala silang panahon. Amen ba? Kaya, mga kapatid, mahirap ang ganyang buhay na walang kapayapaan. Ano pa mga kapatid, ang habit sa mga tao mapayapa? Peaceful people avoid too much exposure. Visibility. Again, related yun doon, lagi ka nakikita sa Facebook. Kailangan lagi may bago, may hello Facebook, parang ba sa'yo? Parang pag nawala ka ng isang araw, alam mo yung mga tao, kailangan lagi na sa Facebook, kailangan lagi na sa social media. Hindi ka naman si Jimmy Pacquiao at hindi kayo nahanap ng tao. Amen ba mga kapatid? Ang mga taong laging popular, maraming naiinggit dyan mga kapatid. Kita mo ang Panginoong Jesus, Sister Cecil, Mark chapter 1 verse 45. Marami siyang pinagaling, Sister Aurelia. Pero ano sabi ng Jesus? Do not tell anyone. Why? Una, kaya si Jesus maraming mga lugar na hindi napuntahan. Sikat na siya eh! Superstar na siya! Hindi na siya makapasok! Napapasin mo yung pinagaling niya na isang paralito, binutas yung bubong. Kasi, huwag pala na mapasokan ng tao. Kaya sabi ni Jesus, pinagaling kita. Hindi ka. Amen ba? Kaya sa Jesus, ang dami pa niya gustong gawin. Hindi ka nagawa. Kasi mga tao, gusto lagi manood, sumusunod sa kanya. Kaya mapapasin mo, yung libo-libo, milyon-milyon sumusunod doon. Yung isang babae lang na inaagasan ng permis, yun lang ang pinagaling niya. Pero ang dami niya sumusama sa kanya, pero hindi naman natin pinagaling. Maganda sa isang tamang kapatid, ang less exposure. Tabi kapatid, huwag kang masyadong expose. Palakpakan natin ang Lord para mapayapa ang buhay. Ano sabi ng Mark chapter 1 verse 45? Tell no one. Ano nangyayari mga kapatid? Pag ang mga tao hindi sumusunod sa Diyos, anong sabi ng Bible? Instead, he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly. Hindi na siya makapasok sa mga bayan. Mga kapatid, sinasabi, don't be disturbed about hindi na siya makapag-preach. Amen ba mga kapatid?
Ganon din kayo, pag kayo na, again, uulitin ko ulit, yung mga napapautang, at ang inutangan naman ninyo, hindi naman talaga lending o nagpapautang. Pag pinautang kayo ni Sister Aurelia, for example, huwag mo na ipagsabi sa iba. Kasi ang iba pahamak. Pinautang mo na nga, naku, sabi mo, nakautang kayo. Alam mo, mayaman sa church natin ngayon, si Sister, alam ko si Sister Erlyn talaga ang isa sa pinakamayaman dito. Pero pag pinautang ka, tumahimik ka, para hindi ka maging pahamak. Ikaw na lang. Amen ba, mga kapatid, nakukuha nyo? Pangit din yung masyadong expose talaga sa Facebook. Pinag-uusapan ng mga tao, lahat na nangyayari, lagi na lang, may mga tao kasi follower mo, hindi naman yung follower mo dahil masaya kang sinusundan ka. Ang iba dyan nakatingin lang kung ano nangyayari sa buhay mo, nung update sa kanya. Ay, ganito, tumama na siguro yung business niya. Ay, ano mo, nagpatato, adik talaga siya. Alam mo, nahihigaw sa iyo, siguro kalabaw yun. Di ba? Maraming mga followers, pinag-uusapan ka kasi, lagi yung expose. Amen ba? Nakabili ng isang tricycle, nasa Facebook na. Nakabili ng isang biik, nasa Facebook na. Bumili ng isang bubble tea, nasa Facebook. Lahat nasa Facebook. Amen ba? Magpapakita ng... Lahat ng... Pinag-uusapan. Simple lang, kapatid. Nalalaman ng tao nasa ako ang ginagawa mo. Alam mo mga tao matatalino, marunong at mayayaman. Basta na lang sumusunod. Let your silence become the evidence of your success. Kami nabili ka, nakawala ka ng bahay. Kayo ng bahay, ako kaya niya, Christina Permins. Ay, tagalungin mo. Bakit hindi ko nakakita sa Facebook? Kasi tahimik lang siya. Diba? Hindi yung nagpapagawa, tapos biglang tumigil. Nagpagawa, wala naman palang pera. Kaya kita mo sabi ng Panginoon sa Bible, pag magpapagawa ka ng isang bahay, kailangan calculate the cost. Kasi tatawanan ka ng kapitbahay pag hindi mo na ipatapos. Eh, buti sana kung lagi kang may trabaho, paano kung hindi mo makapatapos ang bahay? O hindi nakakahiya. Bakit saka mo na i-post matapos na? Amen ba mga kapatid? Less exposure will give you a peaceful life. Amen ba mga kapatid? Peaceful people avoid too much height. Yung mga peaceful people, hindi lagi gumagawa ng mga pag-uusapan. Because ang sabi nga, Sister Christy, the tallest tree attracts the lightnings or the lightning. Yung mga matataas na puno, yan ang umaakit ng mga kidlat. Diba? Kaya mapapansin mo mga puno, pantay-pantay lang yan. Pero pag may isang pinakamataas, huwag yung tatamaan ng kidlat. Diba? Kasi mataas. Genesis chapter 11 verse 4 to 8. They said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth." But the Lord came down to see the city, and the tower the people were building. The Lord said, "If as one people is speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so that they will not understand each other." So pinangalap ng Diyos ang mga tao dahil isang salita nila. Amen ba mga kapatid? May mga bagay na ginagawa ang tao, Sister Arlinda, na sa sobrang taas ng pangarap, Sister Ami, sa sobrang dami ng pangarap, nagpapalayo sa Diyos. Anong tore ang ginagawa mo ngayon sa iyong buhay na nagiging dahilan para mawala ka sa gawain ng Diyos? There are times that what you think is a plan or an aspiration or ambition, magpapahiwalay sa iyo sa Diyos. Anything that will separate you from the love of God, anything that will take you away from the service of the Lord is not from God. Papa mo, boyfriend mo, nagpapalayo sa Diyos, hindi sa Diyos yun. Kaya maganda sa babae, pag kami naniligaw sa'yo, Kristiyano ko. Every Sunday,
wala tayong date sa gabi ng Sunday. May mga Kristiyano ngayon na hindi makapag-attend kasi may papa na. Ako, may boyfriend po kasi ako, pastor. Gano'n? Naging dahilan pa, utang na loob pa ng Diyos, na hindi ka makapag-attend ng gawaan dahil meron ka ng boyfriend. Thank you. Ang ganda. Patuloy mo yan. Pupunta ka ng langit niyang kapatid, sige lang. Magandang halimbawa ang iyong pinapakita. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Ipinagpalit mo, pero mo kumakain ka sa... Diyan nakikipag-date ka, nakikipag-holding ka sa Hyde Park, tapos kami dito, maawit kami ng mga awit para sa Panginoon. Mas maganda ba yon? Parang hindi tama. Ano mga bagay na maglalayo mga kapatid sa atin sa Diyos? Yan ay hindi galing sa Diyos. Okay lang yung mga pangarap natin, Sister Aurelia. Para abutin natin, pinapaganda, pinapataas, pinapaningning natin. Pero kung hindi naman yan kaluluguran ng Diyos, then wala kang kapayapaan. Kaya may mga tao, Sister Paul, marami na silang pera. They have a lot of money, but they're not happy. They don't have peace. Kasi natatakot na silang papatayin sila, kidnapin sila. Kasi pinagpalit nila ang gawain ng Diyos. Ipinagpalit nila ang Panginoon sa halagang perang kanilang kikitain. Amen ba mga kapatid? Okay yan magpayaman, hindi ako against dyan. Pero pag yan ay nagpapahiwalay ng mga kapatid sa inyo, sa Panginoon, nagiging dahilan ng selos at hinanakit. Kasi pag may mga pangarap ka, talaga marami kang iiwasan. Maraming taong may inggit sa'yo, mga kapatid. Para lang lagi kang magwagi. Amen ba? Kaya mapapansin mo ngayon, Sister Riley, yung mga, sabi ko nga, yung mga babae na sumasali lagi sa mga binibining ganyan, pageant, binibining kangkungan 2022. May mga tao gano'n, gusto lagi sumasali sa pageant. Gusto yung SAS. What do you get from that? Tapos, maraming manliligaw sa inyo, maraming hahanga. Mahirap kasi yung fame. Yung fame is also minsan addictive. Pagkasikat ka na, maraming humanga sa'yo. Ako, Aurelian, ganda ng buhok ko talaga, shine talaga. Parang nakikita ko sa panting talaga. Yung mga... Yung kutis mo, Sister Anita, talagang flawless. Marami, mga kapatid, pagka masyadong mataas ang ambisyon na nagpapalayo sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Amen ba? Kaya dapat mga kapatid, para magkaroon tayo ng kapayapaan, not too much high. Huwag masyadong mataas. Kung nakapagpagawa ka na ng bahay na 3 bedrooms, sapat na yun. Nagpagawa ka ng bahay mo ng 10 bedroom. Lalabanan mo yung 10, dalawa lang naman ba, wala kayong anak? Alin yung walang group na yun? Para sa pusa? At aso nyo? Hindi! Kasi minsan ang mga tao, mga kapatid, mali ang disposisyon sa buhay. Iaakma mo ang iyong pagpapagawa ng bahay, ang pagbili mo ng kotse, bibili ka ng 10-seater. Anak mo naman, dadalawa, dahil may 10-seater ka. Ano to? School bus. Nakukuha mo mga kapatid. Huwag masyadong kataasan ang ambisyon. Ano pa mga kapatid para magkaroon kayo ng kapayapaan? Ito pa mga kapatid. Peaceful people know when to say no. They learn how to say no. Kasi may mga tao na iko-compromise ang kanilang mga buhay, ang kanilang pananampalataya dahil nahihiya sila. Kasi sino nagsabi, nakakahiya naman. No! Ang isang taong malaya, mga kapatid, ay marunong magsabi ng, sabihin siya yung katabi, no! Amen ba? Paano pwede ko bang i-date ng Sunday? No! No means no. Pag sinabi niyong no, wag naman yung yes. May magsabi, no. Amen ba? May iba kasi yung no na parang yes eh. Amen ba? Pero ang isang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay kailangang marunong magsalita ng hindi. Hindi nila kailangang ibenta ang kaluluwa nila
ang kanilang mga prinsipyo sa mga taong kinakahiya nila. Kahit na, kapatid, alam mo, nahihiya ako sa'yo, pero pasensya ka na. Hindi ko kaya ibigay ang hinihingi mo. With a smile. Or you say no. Malaya. Naku, Arlene, pwede bang gumaranti? Di ba born again ka? Pwede bang gumaranti? Maglulong ko ng 5,000 pounds? Pwede bang mag-guarantee ka sa akin? Di ba born again ka? Christian ka? Ako, kapatid, sorry. Pero hindi ko kayang gawin niya kasi tinuro ni Pastor. Sisihin mo si Pastor doon. Learn to say no. Amen ba mga kapatid? Ano sabi ng Bible? Titus 2:11-12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Aurelia, pwede ka ba magtrabaho ng Sunday between 4 to 7? No. Balik sa Sister Aurelia kasi nung yung Christian siya, nagtatrabaho na siya doon eh. Pero kayo naman na nag-a-apply pa, pwede nyo namang i-negotiate yan sa inyong mga amo. Amen ba? Sister Arlene, dati man naliligaw nga dyan eh. Gusto ni Sister Arlene siya. Sabi niya, Pastor, gusto ko talaga ng lalaki to. Tall, dark, and handsome. Kaya lang, yung isang kumihing na lalaki, ito. Sister Arlene, ito. Kailangan nandito ka kapag araw ng linggo. Alam sabi sa Arlene? O hindi na nakatuluyan niya. At yung nakatuluyan niya ngayon, hinahayaan siya. Sinusundo, inaate. At kasama pa si Brother Steve dito. Mga kapatid, minsan, we learn how to say no. Dapat marunong kang tumanggi. Amen ba? Hindi yung kailangan, parang kahalad-karin ka. Yung mga hindi tumatanggi, yun yung mga taong napapasong sa gulo. Nangangako, nako-compromise. Nahihiya, hindi mo na kayang gawin. Pwede ka magtrabaho ng mga alauna ng madaling araw, please. No. Huwag ka ng bungo, naghahanap ka pa ng part-time. Kasi nahihiya ka. Hindi mo kaya. Amen ba? Amen. Learn to say no. Kasi mga kapatid, yan ang ugali at habit ng mga taong mga peaceful, may kapayapaan. Hindi ka nangako. Ay, hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang tuparin. Pasensya ka na kapatid. Itatry ko, pero mukhang maaalangan ako eh. Kasi marami na akong ginagawa dito. Pag kinuha pa yan, baka mag-suffer naman ito. Baka ito din mag-suffer. So, kapatid, sorry. I will turn it down. Kaya pa, walang pressure. Nakukuha yung mga kapatid? Ang sabi pa rito mga kapatid, ito maganda rin ito. Peaceful people watch their emotions. Ang isang taong mapayapa, inaalagaan ang emosyon. Kapatid, ito yung kayo magagalit sa akin. Peaceful people watch their emotion. In other words, peaceful who will live in peace are not ruled out by their feelings. Sa pagsunod sa feeling na yan mga kapatid, ang dami-dami ng buhay na gumusot. Minamahal ang mga hindi dapat mahalin. Hello! Naku, ito na, Pastor. Bakit naman kasi batid pa ako rito? Sabi ko na, next minute lang ako pupunta eh. Maraming mga buhay ang nasisira dahil minamahal ng mga tao ang mga taong hindi dapat mahalin. You were in a wrong place at a wrong time. Amen ba? Pastor, kasi ang team song namin How did you know I needed someone? Oy, yan ang team song nila. Mali! Hindi mo pwede! Dapat nasagot mo sa kanya, bakit ngayon di ka lang dumating sa buhay ko? Di ba? Sabi na kung ano ito, ang isa, people who are peaceful, Brother Jim, they know how to handle their emotion. Hindi yung nakita mo na sa keyboard.
na yata. Ito na. Naku, lahat ng kumindat sa'yo, baka nagsirat lang talaga ako. May sakit pala sa mata, alam mo, ikaw. Pero may ganun eh. Parang, hindi ka na mag-iinatan, talagang gano'n talaga yung ano niya, may maliliit siya yung gano'n. Nang malaman po, dinaragay dito. Kasi pinatatan niyo, kapatid, hindi pindat yun, ano yun? May habit. Baka may epilepsy siya, kapatid. Amen ba mga kapatid? So, one of the habits of peaceful people, they watch their emotions. Amen ba? May mga taong ganyan, kinakalong ang hindi dapat kalungin. Minamahal. Laging kanta yung against all odds. Naku, mga kapatid. Mahirap yung sinusuong mong yan. Amen ba? Magsarado muna kayo. Wag lahat nakabukas ang aklat ng buhay. Nakabukas ang chapter 1 ng buhay mo. Nakabukas ang chapter 2, chapter 3, chapter 100 nakabukas. Dapat parang ka mag-ayos. Alam mo, inaayos sa sinauli ang buhay. At hindi ko sinasabi, ako perfect. Ako, kapatid, mga kapatid. Hindi rin ako perfect. But I learned how to close the other chapter and then I open another one. You learn how to sort out your life. Because one day, Sister Lorraine, you will sort out it. Even if not now, not tomorrow, but someday, you will do. Hahabulin ka yan eh. Amen ba mga kapatid? Kaya dapat sa mga Kristiyano, marunong tayo mag-handle ng emotions. At minsan talaga dumarating yung parang gusto ko siya, parang maputi ang ngipin niya, pastor. Parang gusto ko siya. Bakit? Yung buhok niya kasi, magandang buhok. Naku kapatid, ano yan? Kulot yan talaga. Nagpakunat lang. Tingnan mo ang Facebook profile niyan, ano yan? Negrita. Di ba? Marunong lang sa magparelax, magpariban. Araw-araw nasa ano yan? Pagawaan ng buhok. Amen ba? Titus chapter 3 verse 3. At one time we too are foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. Pag ikaw ay nagpailalim sa emosyon mo, dati mo panahon, ay, mali eh. Dapat hindi. Pag mali, hindi magiging tama, hindi magiging mali ang isang, hindi magiging tama ang isang mali dahil mali. Kung talaga may dapat mo munang ituwid, ayusin mo muna. At magpadalos-dalos. Lalo na ang pag-ibig, hindi pinagmamadali. Naku, Pastor, may December 25 na, kailangan makakita ng talaga. Kakantahin na naman yung Pasko na. Sinta ko. Diyan mo na silang kumanta ng kumanta. Kanta lang naman yun, naging emotional ka. Amen ba? Nasa London ka na, ang team mo pala, ang iyong mga nasa phone mo palagi, mga kanta ni Bina Morales, mga kanta ni Sharon Cuneta, mga kanta ni Naogi Alcat. Kapatid, alam kaya maraming Pilipina na anak ang naiinda palagi, yan lagi ang kanila pinapakinggan. Lunes, ng bago. Amen ba mga kapatid? Alimutan mo na yan. Kasi hindi naman ang totoo. Kanta lang yan. Kumita na yan. Amen ba? Huwag kayong naaapektuhan. Huwag kayong na masyadong apektado ng emosyon at ng inyong nararamdaman. Because yung feeling ng tao sa madaya. Kasi mo, minsan, I love you. Diba meron tayong I love you now. Diba yung nilalaro nyo ba yung mga bata kayo? Yung bulaklak ng gumamela, pipitigin mo. He loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. Ay! Hindi nga yata. Dahil mga bata tayo, yung mga gumamela, mga dilaw-dilaw, mga gano'n. Kaya minsan madaya. Lalo na yung mga importante, mga desisyon sa buhay, hindi ipinagmamadali. Mahirap na. Kaya dapat kakampi mo palagi ang langit. Bago mong desisyon, kakampi mo lang dapat ng Panginoon. Panginoon, ito man taong ito naging talaga bagsi para sa akin. Panginoon, gumawa ka ng paraan. At maghintay ka. Huwag yung nagpamadali. Para ka nakikipag-unahan.
Hindi naman ito pabilisan. Mahirap na. Bakit di sumasagot sa likod? Amen ba mga kapatid? Because ang isang bagay na mahalaga na desisyon mo na kaagad, minsan yung mga taong hindi na makaalis kahit mali na sila. Mahirap nang talagin ang isang bagay na nakatali na. Mahirap nang bunutin ang isang bagay na nakapauna. Kaya yung mga nagbebenta ng mga condominium, lagi kang pinagmamadali pag kinausap ka kailangan pumirma ka na agad ng kontrata. Para hindi ka na makabawi, makabalik, hindi ka na makapag-isip. Inauntog ka, hindi ko pala kaya mali. Kala ko, 48 pounds lang, pero 180 pounds. Ang mahal-mahal pala, may zero, hindi ko nakita yung zero, kaya zero, Amen ba? Nag-sign ka na ng contract. Kaya kita mo sa Pilipinas, mahirap mag-anal. They value the marriage contract. Kaya ikaw, huwag kang pakasal ng pakasal. Na parang pagpapakasal sa'yo madali. Ang pagpapakasal, pinag-iisipan yan. Amen ba mga kapatid? Para magkaroon ka ng kapayapaan. Hindi ka makabili ng asset kung kanino nakapangalan, sa aso mo nakapangalan yung bahay. Kanino pangalan? Mr. Papi Brown. At bakit ni Papi Brown? Kasi asawa ko, kasi baka humati. Kasi hindi ka makabili. Kasi nakapirma ka na ng kontrata, conjugal property. Amen ba mga kapatid? So, iingatan mo ang emosyon. Pag may nakita kang pakindat-kindat, mag-isip ka muna. At saka, pag alam mo, dumarating tayo sa puntos ng matatanda na tayo. Hindi ko alam sa mga, siguro dumarating to kay Brother Joey, sa mga kalalakihan kagaya namin, kina Brother Rodolfo, kina Brother Tony, kina Brother. Siguro dumarating tayo sa na parang, wala na yung mga old. Grabe ka naman ba rin na kahit namin makita ka magagandang babae. Para si Sister Edna lang talagang mamahalin mo. Isa pa lamang. Diba? Ang kakantahin mo nila, Brother Rodolfo, isa pa lamang ang minahal ko na. Ganyan! Amen ba? Wala ka nang hahanapin pang iba. Amen ba? Kasi lumpas ka na doon eh. Amen ba? Because we are no longer under our emotions and our feelings. Wala na yun eh. Bagamat may mas magaganda, siyempre may mas bata, pero nawawala na yun. Amen ba mga kapatid? Ano ba mga kapatid ang trabaho ng ang habits ng mga taong may kapayapaan? Ang sabi dito mga kapatid sa ating topic, peaceful people plant good seeds. They do good to others. Yung mga taong may kapayapaan, gumagawa ng mabuti sa kapwa ngayon. Because whatever you sow, whatever you plant, Sister Aurelia, you shall harvest. Nagtanim ka ng isang mabuti sa kapwa, aani ka ng kabutihan sa kapwa. Nagtanim ka ng kabaitan, ng pagbibigay, ng pagiging matulungin, maalalahanin sa kapwa, sa mga taong nangangailangan. One day, God Himself will reward you. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Yan mga kapatid, ang may kapayapaan. Meron tayong inaasahan. Pag ikaw ay gumawa ng mabuti sa kapwa, yung mga taong nawawala ng pag-asa, binigyan mo ng pag-asa. Amen ba? Yung mga taong walang makain, walang pera, at ikaw ay meron, mga kapatid, nakakapagawa ka ng mabuti sa kapwa, aali ka kapatid. Hindi man yung taong natulungan mo ang magbigay at magbalik sa'yo. Pero ang Diyos ba natutulog? Is He sleeping? No. He knows. He is writing in the book of life. Then, umayang yung nagawa sa kabutihan. Kaya, nakita sa book of Revelation, at the final days sa Aurelia, the book of life shall be opened, and everything that you have done on earth shall be revealed. I-expose yun ang book of life. Kaya maganda kung in-expose yun. Ang daming magaganda kaysa paano. Hindi tayo perfect. Pero mas marami kang magagandang nagawa. Amen ba? Marami kang mabubuting na ibigay sa kapwa. Yung meron ka kasi mamamatay ka rin. Pag namatay ka, hindi mo naman madadala yung lahat ng meron ka. Naalala mo si King Alexander the Great? When he died, Sister Aurelia, he asked his kinsman to
make 4 holes sa kanyang kabako. 4 na butas. Nung namatay siya, sabi niya sa kanyang mga kinsman, I want all the 4 holes to be, you put my hands outside, yung kabako niya butas, yung kamay niya nakaganon, yung paa niya nakalabas, butas, all throughout, inside out. Ano sabi ni King Alexander the Great? Lahat ng aking bagay na nakuha sa mundong ito, pag ako kinuha ng nasa taas, wala akong dala. Ang lahat na napunta akong lugar, magagandang lugar, pag umalis ako sa mundong ito, wala. I'm empty. I'm barefoot. Ganun man kapatid naman sa buhay. Pagtanim kayo ng mabuti sa kanya. Whatever you do, not necessarily in monetary value. Sometimes yung pakikinig, yung pagbibigay ng oras sa mga taong na lumuluha, mga taong nawawalan ng pag-asa, yung time, halaga na yun eh. Yung time, may problema ako pwede ka bang makausap? Hindi mo alam yung tao talaga, papakamatay na ako, depressed. May depression. They need people who listen to them. Not for you to advise them, but just to be there to listen and to become a crying shoulder to cry on ng mga taong nangangailangan. Kaya ang isang tao, mga kapatid, na may kapayapaan ay nagtatanim ng mabuting bagay sa kapwa. Proverbs 11:18, He who sows righteousness reaps sure reward. Yun daw nagtatanim ng kabutihan, katapatan, ay mag-aani ng reward. Galatians 6:7, a man reaps what he sows. Ano man tinanim mo, babalik sa iyan. Kaya ako, mga kapatid, believer ako doon sa tayong mga anak na gumagawa ng mabuti sa ating magulang. Gawin mo yan sa magulang mo. Yung mga anak mo, gagawin din yan sa'yo. Yes, gusto. Lahat ng iyong itinanim, mga kapatid, hindi natutulog ang Diyos. Ito pa, mga kapatid. One of the habits of peaceful Christians, peaceful people save, make, and keep savings. Yung mga taong mga peaceful, Sister Cecil, ay may mga naiipon. Sabi niyo kami, kapatid, may savings ka baga? Hello. Yung mga taong kasi pagpayapa ka, pag marami ka, alam mo pera, Sister Cecil, ang pera, nakakawala yung init ng ulo. Nakita mo sa Facebook, Sister Rolia, yung matandang may masakit ang ulo niya, nilagay niya ng pera sa ulo niya. Salamat sa Diyos! Hallelujah! Pinagaling ako ng Panginoon kasi nilagay niya ng pera. Nakita niyo sa Facebook yan? Yung matandang hindi makalakad, tapos nilagyan ng mga apo niya ng mga pera sa tuhod niya. Abay, puri ng Panginoon, nakakalakad na ako! Iba ang may pera. At wag yung sabihin, ay, napaka-materialistic naman ang tumbor na ganito. Hindi. Magpakatotoo ka. Wala ka pa naman sa langit, nagpapakalangit-langit ka na hindi ka makabayad ng tubig, hindi ka makabayad ng kuryente. Tapos, praise the Lord ka ng praise the Lord, yung internet mo, hindi mo nababayaran. Wala kang ipon. May mga tao super spiritual, they forget that they are still on earth. Amen ba? Okay naman tayo magpuri sa Diyos, pero magtrabaho, mag-ipon. Amen ba, mga kapatid? Ang mga taong payapa, kadalasan may savings. Iba kasi, Brother Nick, iba ang iyak ng mga mahihirap. Ng mga purita, mga paslupa, iba ang iyak nila sa mayayaman. Ang mga mahihirap, pag umiyak yan, hindi nila alam kung saan sila bibili ng kabaong, hindi nila alam kung saan sila bibili ng pangkape at pang biskwit. Ang mayayaman, naka-sunglasses. Kunwari umiiyak, pero dito lang sa 10 kilo buwang. Huwag ganyan lang din. Diba, iyak na mga may nag-ipon. Iba talaga ito. Ang totoo yan. Kasi ang mga mahihirap,
umiyak, Sister Christy, pag umiyak yan, hindi nila alam kung paano babayaran ng utang, na iniwanan nung namayapa. Hindi mo alam, di ba, may mga, ito tanong, pinitan mo sa akin, sabi niya, attorney, paano po kung yung namatay ay may utang? Sino po, yung bubong utang ay wala na? Aba, hindi! Hindi! Sa batas ng UK at ng Philippine jurisdiction, ang utang ng namatay ay minamana ng mga anak at asawa. Kaya iba ang iyak ng mga mahihirap. Nako! Paano nababayaran ang utang? Eh, minana mo ang utang. Di ba? Pamana. Yun ang pamanang utang. Kaya mga kapatid, sa mga taong payapa, mahalagang habang nandito pa tayo sa tuktok at sa rurok, sa katanghaliang tapat ng ating pagkita at paghahanap buhay, this is the time na mag-ipon tayo. Palakpakan natin ang Lord. Sabihin mo siyang kapatid, mag-ipon tayo. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Para kung umuwi ka ng Pilipinas, kung napauwi ka ng wala sa oras, ay di may uuwian ka. Hindi ka ayaw mong umuwi dahil wala ka pang iuuwi. Amen ba mga kapatid? Kasi yung mga walang savings mga kapatid, yan ang natatakot sa buhay. Hindi sila, ayaw nilang magkasakit, bawal magkasakit. Amen ba? Proverbs 6 verse 6 to 8. Go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provision in summer and gather its food at harvest. Ang sabi ng Bible, hoy tamad, tingnan mo ang langgam at suriin mo ang kanyang buhay. Nag-iipon siya ng pagkain sa tag-araw. Oh, ano ba tag-araw? Eh di ba dito ka sa UK, kumikita ka ng 300, 400 pounds a week? Oh. Eh di mag-ipon ka ha? Hindi yung bili ka ng bili ka ng kung ano-ano mga pabili padala mo sa Pilipinas, mauubusan ka. Eh hindi mo naman hawak ang buhay. Amen ba? Kaya mga kapatid, ang mga taong may kapayapaan, may pera. Dumating man ang sakit, naku. Eh ngayon sa Pilipinas, magpapasok sa ospital, Sister Aurelia, magkano pera sa bank? Nagagalit yung mga tao. Hindi raw pinapapasok sa ospital, eh mamamatay na. Ito ang sagot ko sa kanila. Ito mga kapatid, maging tapatan tayo dito. Talagang ito yung diretsahan tayo. Alam niyo mas pastor doon ay diretsahan tayo dito mga kapatid. Kung lahat na lang ng mahihirap ay hindi magbabayad sa ospital, sino magbabayad sa doktor? Sino magbabayad sa nurse? Sino magbabayad sa ospital? Hindi lang tayo sarado, bangkarote tayo kasi wala nagbabayad. Hindi trabaho ng ospital na sigarilyo ka ng sigarilyo, hitit ka ng hitit ng marijuana, inom ka ng inom ng gin, susunugin mo ang baga mo, tapos pagka nagkasakit ka, sisisiyo mo ng hospital, hindi ka tinatanggap. Whose problem is that, by the way? Is it not your problem? It's not the hospital problem. Let's be honest about this. Kaya, hindi sila pinapasok, namatay niyo yung anak ko, teka muna. Eh, problema mo yan. Kaya dapat ang isang taong payapa, nag-iipon. Sabihin sa katabi kapatid, mag-iipon ka! Oh, ito na, tapatan. Sino rito ang may ipon? Tasan kami ng may ipon? Ako, pagtatasok ko kahit wala akong ipon. Yan. Kasi mga kapatid, iba. At iba, Sister Pao, ang may alam yung kahit hindi mo ginagasto, Sister Aurelia, alam mo meron kang konting itabi, payapa ka. Meron kang kapayapaan. Amen ba mga kapatid? Yun ang sabi ng Proverbs 31, women. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Pagtatawanan ng babaeng ito ang mga darating sa buhay, magkasakit man ng uric acid, ng rayuma, ng cancer, o pambili ng wheelchair, hindi siya takot dahil may bibili siya. At tayo mga OFW, mag-ipon-ipon kayo para may nagtutulak sa inyo. Pagtandaan nyo, may magtutulak ng wheelchair nyo. Auntie, sarap-sarap may tulak kasi may bibigay siya. Pag wala kayong bibigay, baka itulak ka sa bangin na roon. Ano? Kasi wala ka nang may bibigay. Yan ang katotohanan ng buhay. At pag yung paaral ng mga pamangkin, hindi naman kayo, yung ipapapaaral sa kanya, ipunin ninyo. Para alagaan nila kayo. Kasi parang ganun pala, may nagpapaaral dito, 10 ang pinapaaral, wala na silang panahon sa sarili nila, hindi na nakapag-asawa, tumandang dalaga na, ayan ang yayari kayo.
Ay, yung pamangkin mo, mabait. Yung napangasawa ng pamangkin mo, bangaw. Ay, di wala. Kaya mga kapatid, isip-isip din pag may time. Amen ba mga kapatid? At ito ang sinasabi ko mga kapatid na wag yung mga tao, may mga tao na ayaw mag-ipon dahil daw sila naman ay ang Panginoon daw ang bahala. Nandun na tayo, pero nasa lupa ka pa eh. Nasa lupa ka pa. Wala ka pa sa langit. Sa langit, hindi na natin kailangan ng pera doon. Pero hanggang nandito ka sa lupa, kailangan mong mag-ipon para magkaroon ka ng kapayapaan. Huwag yung iba tao, laging tinitipid ang sarili. Lagi nagtitipid, lagi ng Skyflakes, balot ang kinakain. Chicharon. Papiles. Naglalakad kahit na from Kensington to Kilburn, lalakarin ko yan. Naglalakad, tinitipid ang sarili. Masyadong dinideprive ang sarili sa mga magagandang bagay. Para lang sa mga pamilyang magpakaluho kayo. Amen ba mga kapatid? Ecclesiastes chapter 10 verse 19, money is the answer for everything. Maganda ang maraming pera. Pag may pera ka, gagalang ka. Iba ang salita ng may pera, iba ang salita ng wala. Pag mahirap ka, purita ka, purdoy ka, pagpaslupa ka, kahit ano pang ganda ng salita mo, kahit ano pang cute ng iyong mga post sa Facebook, walang mag-like. Bakit? Alam nila mahirap ka. Pero ang isang mayaman, kahit A lang yung surat mo doon sa Facebook mo, may maglalike, A lang ha? Walang ibig sabihin, A. Question mark. Parang billion lang. May maglalike talaga. Because, alam nila lang nila eh. Ibang magsalita ang may pera sa wala. Iba. Anong advice mo rito? Iba kasi pag kwentos klaras mo yan, ito walang pera, ito may pera, mas maniniwala ko dito. Kasi ito, may sinabi. Bakit nyo mga kapatid? Para magkaroon kayo ng kapayapaan, lalo na nasa London tayo, mag-ipon. Hindi uuwi ka ng Pilipinas, wala kang kadala-dala, parang basang sisiw. Amen ba mga kapatid? Kasi tatanda tayo, Sister Aurelia. At ang masarap pagtanda mo, Sister Aurelia, papunta-punta ka lang sa mga salon. Dito lang saan ka? Nandito ako nagpapamalicure. Dito lang saan ka? Nandito ako nagdidisko ko ng sumba. Hindi yung nandun ka lagi sa tumba-tumba mo na wala, hindi ka na umaalis. Asan ka na sa tumba-tumba? Hindi ka na. May mga taon ka na, hindi ka na umaalis sa bahay. Hindi na sa kahit sa tumba-tumba. Hindi ka na umaalis kasi wala sa pera pa. Wala pa masahe. Galing ka ng London, wala ka pa masahe. Kakaya na sa'yo. Amen ba mga kapatid? Ay, ito related to mga kapatid. Ito na ang last. Ay, hindi dalawa pa pala, sorry. Peaceful people taste their lives. Ang mga taong payapa mga kapatid, ang mga taong payapa ay merong pacing. May mga pacing ang buhay mga kapatid. May schedule ang buhay. Pag ang buhay ng isang tao, Brother Johnny, ay hindi maayos ang scheduling, magulo. Kaya maganda sa isang tao, I can't tell you this, not because I'm a lawyer, but because I want to tell you to schedule, use a diary. Use a calendar, Google Calendar. Kailangan kapatid, may schedule ang mga bagay. Bagamat maganda rin yung may flexibility ng konti, pero maganda mga kapatid, merong schedule. Ano mga ambition mo in the next 2 years? What is your plan in the next 5 years? What is your goal for the next 10 years? Meron ba? So, ano yung boyfriend mo? Holding hands lang kayo sa Oxford Circus. Di ba? Ano plano sa akin? Wala, holding hands lang tayo talaga dito. Window shopping lang tayo, wala tayong plano. Magtanong! Kung anong plano, baka naman pinapadama-dama ka lang niyan, baka panakipbutas ka lang niyan. Panakipbutas na la. Baka naman panakipbutas ka, rebound ka lang. Kailangan kapatid, may mga schedule. Kailangan ka magre-retire. At what age? Ilang taong ka na ngayon? Naku, ano na ako 40, naku, 50 na ako. Naku, in the next 10 years siguro. O 20 years siguro, hindi na ako sa pagtatrabaho. May mga tao, 75, 80 years old, naghahanap ng part-time. Kaya pag tanong ng employer, ako na yung looking for a nursing home or what? Are you a carer or carey?
Kasi may carer, yung nag-aalaga, yung carer, yung inaalagaan. Eh pag 18 years old ka na, nasa London ka pa, hindi ka pa umuwi. Bakit? Ang isang taong payapa, alam mo kung kailan ka uuwi. Sabihin siya, katabi kapatid! Kailan ka uuwi? Palakpakan natin ng Lord. Kailangan may schedule ang buhay, mga kapatid. Maganda sa atin mga kapatid ang may schedule. Psalms 90 verse 12. Konti na ito mga kapatid, dalawa na lang. Teach us to number our days. Ituro sa atin ng Panginoon, teach us to number our days right. Ituro sa atin ng Panginoon na bilangin natin ang araw, hindi lang magbilang ng araw, but to make your days count. Dapat alam mo dapat kung kailan ka huminto. May pacing. Ang buhay. Ay, yung anak ko ngayon, 13 na eh. Siguro 5 years from now, 18 na siya, wala na siya sa college. College siya gano'n. Plano. Bakit? Pag alam mo, sabi niya, may mga kasabihan si Sarah na, when people fail to plan, they plan to fail. Because you're not planning. Diba? Kaya tinuturo sa Pilipinas yung family planning. Yung mga tao, family planting. Sige lang, magalang ka ng anak, sige. Galing sa Diyos sa mga bata. Walang ginawa. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Another do, re, mi, fa, sol. Sunod-sunod talaga, taong-taong ginawa ng Diyos. Walang palya. Kasi sabihin mo, mahirap ang Pilipino, kasi ang dami mong anak. Ang isang bagay na nagpapahirap sa Pilipino, maraming mag-anak. Kaya kahit yung mga lolo, ay hindi kumito na magtatrabaho kasi yung apo, nakakarga pa sa lolo. Yung ama, ang responsibilidad niya, anak lang. Pero sa Pilipinas, ito may sumasagot. Let's be honest about this. Let's be honest about it. Totoo yan. Kaya maraming Pilipino hindi umangat-angat sa buhay, ang dami nating mag-anak. China has a policy, one-child policy. Sa Pilipinas, gawin mo yan? Ako! Ang daming angal. Ayaw mag-contraceptive, gusto lagi anak ng anak. Magkadikit lang ang mga gagawa ng bata. Magtitinda ng balot, chicharon, maghanap ng pito, walo. Ano yung para sa anak mo? Investment kasi yan sa Pasko. Mamamasko lahat, dito lang isang bata, dito ang isang bata, lahat na lang isang barangay. Maling mga pag-iisip mga kapatid. Kaya kailangan sa isang tao ay may pacing. Ano Ecclesiastes chapter 3 verse 17 from King Solomon, for there will be a time for every activity and a time for every deed. Paano natin maiwasan mga kapatid magkandarapata? Ito mga kapatid, ito. Practical to. At maraming mga tao, sabi ko nga, pagising sa umaga, Sister Arlene, nagkakandarap sa paghabol sa bus 19, bus 16. Naku, nakalimutan ko yung susi ko, sandali! Because they are not scheduling their lives. Alam mo, ang isang Kristiyano, sa linggo pa lang, example, may gagamitin ka kinabukasan, barong ako, nakalatag na yung access dito. Barong ko, pantalon, sapatos, medyas, brief. Ready niya for the Saturday. So that, sa linggo, hindi ka base ka ng base na parang fashion model. Nalilate ka, kasi ang dami mong ginuhos na panahon sa salamin. Amen ba mga kapatid? At yan lagi sinasabi ko kay Sister May. Sister May, di ba may hindi, parang mataba ako dito eh. Kasi yung washing machine natin, sira. Sinisisi mo yung washing machine, ikaw ang tumaba. Hindi washing machine ang nasira. Amen ba mga kapatid? Amen ba mga kapatid? Para maiwasan natin mga kapatid ang pagmamadali, ang pag-aapura. Hindi yung, kasi nawawalan tayo ng kapayapaan. Pag nagmamadali ka, nag-aapura ka, wala kang peace. Maraming nasasayang na panahon, nasisira ng opportunity, nawawalan ng opportunity because hindi ka organized.
Ito mga kapatid, kaya ito dinala ko. Suppose, mga kalalakihan. Ito dahil talaga to, kinuha ko to. Ha? Hindi pamimigay. Gusto ko lang ipakita sa inyo, Brother Ben, kasi tayo mga kalalakihan, di hasa tayo na kukuhan na lang. Kukuhan na dyan, basta pahala na lang. O mga kapatid, ito, diretsahan tayo, Brother Jay, ha? Yung pagkumuha ng damit, ayos na ayos ang pagkakapatas. Bakit hindi ka umuha ng ayos? Ibaba mo muna ito. Yan. And then, kuhanin mo ito. O, ganyan naman pala. Ibalik mo siya. So, para maayos. Bakit sinabi na cleanliness is next to godliness? Because by being clean, you are organized. Focus ka. Alam mo kung saan ang belt mo nakalagay. Hindi. May mga tao, ang belt nasa ilalim ng kaldero. Bakit? Nawawala. They spend so much time in looking for lost things. Kasi mga kapatid, at madaling may mga tao nag-aaway, nagkakainitan, mainit ang ulo. Mahirap maging mabait kapag mainit ang ulo. At ang pinagsisimula ng mga kapatid, totoo ba ako? Tama, di ba? Pag marami nang nawawala, nasaan ba? Dito ko nilagay yun eh, bakit nawawala? Ewan ko sa'yo! Makakalimutin ka na siguro, may demensya ka na! Naku, mag-aaway na! Ano? Samantalang ang pinagsimulan lang naman, eh, nawawalang bell. Bakit nakita mo, nandun pala sa ilalim ng kung ano-ano? Amen ba? Learn to put things back in its original place. All the time. Lagi mo siya nandoon, lagi siya nandoon. Huwag mo yung kahit pagod ka na. Kapatid, nakikinig ba kayo? Ang pinag-uusapan natin sa Tamarindi ay peaceful life. Marami nakakalit. Dahil totoo, Brother Nick, kahit pagod na kayo, ibalik mo yung isang bagay sa dapat ng kalagyan. Magkaroon kayo ng proper place. Jewelries. Bumili ka ng jewelry box. Cheap na jewelry box, lahat ng jewelry mo, nandyan. Amen ba? Hindi yung patutubras sa ilalim ng kama. Bakit nasa ilalim ng kama? Sino gumagamit nun? Kapit-bahay ang gumamit nun. Hindi ko lang nakarating yan dyan. Kasi natutubras ka, nasa banyo, siguro nasa kwarto ka, nakaganon ka. Tapos mag-make-up ka, nilagay mo doon, nahuhulog talaga. Eh, doon ka nagtutubras sa toilet, o hindi. Doon nilalagay sa proper na lalagyan. A peaceful Christian is organized. Sabihin mo siya, matabi kapatid! Be organized! Palangpakan natin ang Lord. Hallelujah! Last but not the least, mga kapatid, isang-isa na lang ito. Pero mga kapatid, may natututunan kayo sa akin, di ba? Kasi, mahirap maging mabait, sabi ko mga kapatid, mahirap maging mabuti kapag mainit ang ulo mo. At pagka sabog-sabog ang bahay mo, yung walang kaputa, talagang lahat na lang, dapat nandiyan damit, ito po damit. Hindi yung may damit dito sa kusina, may damit sa garden, may damit... Merong bahay, isang tabo. Isang tabo paghugas ng gulay. Paano may tabo sa kitchen, maghugas ako ng puwet? Isang tabo nyo? Kapatid ka naman sabihin sa akin, di ba, dalawang tabo sa bahay, di pa nagagamit. Hindi na ako pasko ko sa'yo. Iisang tabo. Sa gulay, sa toilet, iisa. Sa pagbibilig, iisa. Bumili kayo dapat may kanya-kanyang, may kita mo ang mga Jewish, iba ang kutsilyo sa karne. Iba ang kutsilyo sa tinapay. Sa atin, sa lasana na eh. Pag nagluto ng adobo, sibuyas. Eh, pagmama ko sandwich, akin ang tinapay. Kaya pag tinasabi ng tinapay, lasa sibuyas. Hindi naman corn beef ang in-order mo o ay peanut butter. Bakit ito? Ay kapatid, ano yan? Bagong flavor yan. Peanut butter with onion. Nakukuha mo sinasabi ko mga kapatid. Because hindi tayo, magpalit totoo yan. Nakukuha mo? Kasi hindi tayo organized. Ang Pilipino walang ganon, dapat kanya-kanya ng lugar. Amen ba mga kapatid? Tamo ang araw at ang buwan, ginawa ng Panginoon. O araw, sisikat ka lang during the day. Moon, sa gabi ka lang. Hindi sila nag-overlap. Di kanya-kanya sila.
Ganon. Yung sapatos, dapat, pagkabit mo ng sapatos, ilagay mo na sa sapatosan. Ano yun? May mga sapatos na. Bakit na sapatos na doon sa... Bakit na sa rice cooker? Ewan ko dyan! Amen ba mga kapatid? Maganda yung organize kayo. Maganda ino-organize ang buhay. May pacing. Ini-schedule si Sister Aurelia. Amen ba? Last but not the least mga kapatid, tapusin na natin ito. Finally, one of the habits of the peaceful Christian, they accept things that they cannot change. A peaceful Christian accept things that they cannot change. Amen ba mga kapatid? Tanggapin na yan. Amen ba? Kung ang kanyang pangalan ng bata ay Roberto Di La Luna nung bata siya, at lumaki siyang Petra o Pedrina, hayaan mo na ako munang baguhin. Eh bakit naman bakla yung anak mo? Gawin mo lalaki yan. Bakit mo gawin lalaki bakla ka? You have to learn to accept things that you cannot change. You cannot change it, can you? The Bible is clear on that. Jeremiah, in the book of Jeremiah, how can you change the spot in a leopard's skin? How can you change the color of an Ethiopian skin? You cannot, because they were born like that. Rather than mawalan ka ng kapayapaan, kusuntukin mo siya, umbagin mo ng umbagin siya, dahil ganun siya, you cannot change. The only thing that you can change is yourself. You can change it. The way you see the person, the way you approach the person, that you can change it. Sabi ni Pastor, sabi ng balog, hindi ko pa kaya baguhin yung tao. Itong tao to, talaga ganito ugali niya. So, hindi ko na siya pwedeng baguhin. Ganun talaga siya. Ganun siya. Karili. Panagutan niya sa Panginoon. Hindi mo trabaho. Disiplinahan yung ibang tao para tumama sa'yo. Tama yung kanta ni Martin Rivera. Love me. Oh, what I simply be. Stop na. Magagalit sa atin si Pastor pag kumakanta tayo ng mga worldly song. Pero, tama siya eh. Pag nagmahal kasi sa RD, ang mahal mo kay Brother Nick, hindi lang magaganda. Brother Nick, pag nagmahal si Starly, nung minahal mo si Brother Nick, lahat ng pangit niya, minahal mo rin. Kaya mo masisinan, kasi ang dami mong anak. Teka muna in the first place. Kaya tayo naging, ba't mo natagpuan mo, ganun na ako eh. So, hindi na ako mababago, ganun na ang buhay ko. And that past, I cannot change. The only thing we can change now is the future. Either we magsama tayo o maghiwalay tayo. Pero kung sasama tayo, kalimutan mo yung nakaraan. Huwag kayong rewind ng rewind. Sabihin siya katabi kapatid, kalimutan ang nakaraan. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10, mga kapatid, sana may natututunan kayo. To keep me from being conceited, kasi si Pablo, marami na siyang nasulat na aklat. And at that time, he was at the top. He was at the hem of his career as an apostle of Jesus. But the Bible tells us in the book of Corinthians, it says, to keep me from becoming conceited because of this surpassingly great revelations. Kasi ang daming revelation sa kanya. Philippians 4:19, but my God shall supply all my needs. Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Ang sabi pa ni Apostle Pablo, no eyes have seen, no ear has heard, no mind has ever imagined the plan of the Lord in your life. Those words came from St. Paul. Without St. Paul, we would not be reading those words. Pero sabi ni St. Paul, Sister Lorraine, to keep me from being conceited, para hindi ako masyado magmalaki dito sa mga revelation na kinatanggap, ang sabi ni Apostle Pablo, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but the Lord said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness.
Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That's why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, persecutions, in difficulty, for I am weak, then I am strong. Yan mga kapatid sinasabi ko, accept things that you cannot change. Ganun ang ugali niya, ganun siya, ganyan na talaga. Huwag mo nang baguhin siya. Your job is to love your neighbor, not to discipline them. Hindi ka nila magulang para ikastigo mo sila. Hindi mo kayang baguhin ang buhay. Amen ba? Minsan nga ikaw, hindi mo rin kayang baguhin ang buhay mo. Amen ba mga kapatid? Naghahanap ka pa ng babaguhin, yung sarili mo, di mo na mabago. Amen ba? Kaya sabi ng Panginoon, before you judge, look to the mirror and see if there's a big soil in your eyes. Baka sa katanggal mo, kapupula mo sa iba, mali ka, ganito ka. Pero ito sa sarili mo, nakakalimutan mo. Meron ka rin mali. So para magkaroon ka ng kapayapaan, accept. Amen ba? Pag nag-oh I love you, ay ganoon na talaga si sister. Naku, ganyan lang yan. Masalita lang yan, pero mamaya-maya wala na yan. Pag alam mong ganyan siya, pag kilala mo pa siyang tao na gano'n ang galing niya, hindi ka magagalit sa kanya. Minsan lang kasi nagagalit ka sa isang tao because you don't know really the person. You take the person's words personally, na parang, ay, sabi niya ganito eh. Sabi niya lang yun. Ang tagal-tagal nyo ng mag-asawa. Amen ba? 35 years na kayong kasal, nagsalita lang sa inyo ng masakit na isang beses. Yung samahan yung 35 years na nawala na, nagdura na. Doon sa 35 years, isang salita lang. Ang nasabi niya lang, galit siya. Amen ba? Sino nakakapagsalita tayo pag galit tayo? Amen ba? Pero pag hindi ka galit, doon ka bumawi. Hindi mo na kayang baguhin ang iba mga kapatid. Amen ba? Ganun siya, malakas ang hilik. Di bumili ka ng anti-snore. Malakas kasi maghilig yan eh. Ayun na pangasawang ba, hindi ba malakas maghilig? Di ba mga kapatid? Yan ang habits mga kapatid ng mga taong may kapayapaan. Ulitin natin, number 1. Sino makakasabi sa akin na number 1? Peaceful people stay away from fools. Yan. Number 2. Avoid being number 1. I'm not saying don't be number 1. Become number 1 if it's a natural. If it's natural to you. Na talagang number 1, magaling ka talaga. Yan, okay yan. Pero yung pakamatay ka. Talagang ibigay mo ng buong buhay mo na wala ka nang naging kaibigan, wala ka nang naging buhay. Para na maging number 1 ka. It's not worth it. Amen ba mga kapatid? Ano number 3, sister mga kapatid? Number 3. Number 3, avoid too much popularity. Sasali ka ng binibiling kangkungan 2022. Ay, pagandahan. Hindi pagandahan, paramihan ng pera. Kaya wala kang ginawa kundi magbenta ng ticket. Kapatid, bumili ka ng ticket. Magkano ticket? 50 pounds. 50 pounds! Ay, pinapayaran mo lang yung organizer. Kapatid, wag ka na sumali dyan. Tapos pag hindi ka nabilan ng ticket, magagalit ka. May mga ano pa ngayon na parang paramihan ng like. Lahat ng mga hindi mo nakikilala, paki-like. Itatag ka na itatag. Lahat ng mga, bakit mo itatag? Hindi naman kita kilala. Amen ba mga kapatid? Ano pa sunod? Avoid too much. Avoid too much height. Ano pa sunod? Yan, learn how to say no when to say no. Ano pa sunod? Peaceful people watch their emotions. Amen ba? Kung hindi talaga kayo para sa isa't isa, huwag niyong pagpilitan. Maghiwalay na kayo. Maghiwalay din kayo sa susunod. Hindi, pinagpipilitan nyo, hindi naman talaga kayo mag-click. Alam mo namang hindi talaga. Maghiwalay na agad. Huwag nang patagalin. Amen ba mga kapatid? Pero kung talagang siya talaga, ang talagang nakatadhana siya at mahal mo talaga, ay talagang siya. Kaya ang patuto ni Brother Rodolfo nung sabi ni Brother Rodolfo, mga kapatid, talagang si Sister Erlinda lang talaga. Sabi ni Brother Rodolfo, totoo yan. Narinig yan dito.
Ano pa mang, at saka pag nagmahal kayo, yun na lang, huwag na kayong paiba-iba. Meron kasi paiba-iba pa eh. Nakikipag-chat pa. May asawa ka na, nakikipag-friend ka pa, nakikipag-member ka pa sa Plenty of Fish. Eh, may asawa ka na. Meron ka ng partner. Tama na yung Plenty of Fish na yan. Isa lang ang fish. Pare-parehong fish yan. Maraming plenty of fish, pero isang klase of fish pa rin yan. Amen ba? Buti sana kung plenty of pigs o plenty of cows, eh, hindi naman. Peaceful people, ano pa susunod mga kapatid? Peaceful people, they plant good seeds. Yan. Nagtatanim ng mabuti sa kapwa. Ano pa sunod? Peaceful people have savings. Para mapayapa ka, magkatakbuhan, tumawag ang Pilipinas ng 10 oras ng gabi, meron kang madudukot. Hindi yung pag tumawag ang Pilipinas, gagarambalin mo lahat ng kapatiran kapatid. Eh, natutulog. Amen ba mga kapatid? Maganda sa taong may... Mga kapatid, totoo itong sinasabi ko, mag-ipon din tayo. Iba talagang may ipon. Iba ng panahon niya, Sister Aurelia. Buti sana kung panahon una, ang mga anak natin, buti tayo mga anak natin, tayo mga anak, mabubuti tayo sa magulang natin eh. Tinutulungan talaga natin ang magulang natin. Pero yung mga anak natin, iba na ang takbo ng panahon. Hindi mo na sila pwedeng asahan at tulungan ka. At huwag kang maging pabigat sa kanila. Ikaw mismo sa sarili mo, magsikap ka para hindi ka maging pabigat. Ayaw ko ng pabigat sa mga anak ko na pagtanda ko, anak, ano nyo, alagaan nyo ko, hindi. I will take care, I will see to it na I will look after myself and I will not be a burden to anybody. Ngayon pa lang, bumili na kayo ng mga kabaong nyo, ng mga ano nyo. Oh, may gusto na yun, mga plan. Funeral plan, mag-St. Peter's, bumili kayo niyan. Anak, pag namatay ako, ito, tatawagan mo, si ganitong funeral, ito ang ano ko. Oh, at pag bumili ka, ngayon si Tarpa may mga promo, buy one, take one. Merong early movie, gusto mo. Ayun ba? Dalawa na lang. Ano pa sunod, Sister Denise? Peaceful people pace their... Mga kapatid, baka yung pace nyo, pace, hindi yung face na to ha. Pace, P-H-S-E. May schedule ang buhay ng mga taong payapa, may schedule. O, ang trabaho ko ngayon sa Knightsbridge, bus 98 ang sasakyan ko. Ito ang susi. Alas 9 kay Mr. John Smith, Kensington High Street. Ito ang susi kong dadalhin. Alam mo dapat ang oras. Gabi pa lang, ipiniprepara mo na. Hindi yung pagising mo, wala kang ginawa sa kama mo, kundi mag-Facebook ka na mag-Facebook. Puyat na puyat ka sa kapat Facebook ng kapat Facebook. Hindi mo na alam ang kinabukasan. Amen ba mga kapatid? Ano pa sunod? Last but not the least, peaceful people accept what they cannot change. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah.